Narito po tayo ngayon sa Quezon City kung saan atin pong makakakwentuhan ang anak ng movie icons sa sina Rosemary Sonora at Ricky Belmonte. At eto pa, pamangkin ni The King, Fernando Poe Jr. at Tita Inday, Susan Roses. Yan ay walang iba kundi ang dating child star na naging crush ng bayan, Cheryl Cruz. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babau's channel. Oh, kumusta na ang buhay mo? It's so nice to see you. Oo nga, grabe the last time we saw each other was sobrang tagal na. I'm looking forward sa kwentuhan natin. Rika, let's Yes. go, let's go. Yes, Ayan. ang ganda naman dito. Oo nga. Halika sa taas tayo. Yan. Guys, kasama na natin ang Princess of Philippine Movies, Miss Cheryl Cruz. Cheryl, Wow you naman. look so good. So honored to be here sa Julius Babao Unplugged. Hi, thank everyone. you. Thank you. Hi, Tintin. Ang favorite ko. Oo, mamaya mag-uusap kayong dalawa ni Tintin. Sige, sige. Pero tayo muna ngayon. Okay, let's Ano bang go. secret mo to your youthful looks? Kailangan lagi ka lang masaya. Ayan. At saka dapat ang center ng buhay mo, si God. Okay. So aside from God, what makes you happy now? Working. Working. Working and doing what I love to do, which is pag-aartista, di ba? Pag-arte, pagkanta, pagsayaw. Tapos nun, being around friends, di ba? Na nagmamahal sa'yo, ganyan. Oo. Pero wala bang talagang nagmamahal sa iyo at minamahal mo at this time? Siguro marami nagmamahal sa akin. O gustong mahalin ko sila. Pero, yun, no? pero ang focus ko talaga ngayon is myself, my happiness, traveling. That's what makes me happy. Oh, nakita ko nga parang nagpunta ka sa India recently, di ba? Yeah, India, Turkey, France. So loving yourself first, no? Yes, of course. Before loving others. Yes. Pero open naman ang puso mo kung sakaling may dumating. Alang araw. Hindi naman. I'm not closing the doors. For another for another chance at love. Pero syempre kung ano yung dapat na gawin ko muna ngayon, kung saan ako nililid nung nandun sa itaas, doon na muna ako pupunta. So saan ka ngayon nililid ng nasa itaas? Siguro sa aking trabaho, Work talaga. pagpapasaya ng mga manonood, ganyan, and traveling. May mga shows kang gagawin, di ba? At may mga movies. Yes, actually, I am doing a teleserye right now, which is Born to Shine with GMA7. Okay. And I did some guestings also with Magpakailanman na malapit ng ipalabas. And also a vertical drama na papalabas pa lang at gagawin pa lang at papalabas pa lang. And I've also done a movie, an indie film with Mamay Productions, Kapatiran with EJ Falcon. Ano itong reunion show nyo with Manilyn? With Manilyn Tina. And Tina? Yes. Ano ito? It's called Born to Shine. Yan, yan yung sa GMA, no? Yes, sa GMA. Actually, I have a guesting role here na parang magiging medyo madalas mapanood kasi isa ako sa mga coaches, vocal coach. Vocal coach ako ng mga Pinoy pop singers or mga inaalagaan para maging Pinoy pop singers. So how is it like working with them again after a long, long time? Siyempre masaya kasi puro mga kabarkada ko. Tapos noon, we grew up together sa That's Entertainment, sa GMA Super Show, kay Kuya Germs. At naging kasama rin naman namin dun sa aming That's Entertainment si Vina Morales. So it's actually a delight working with all of them. Kailan yung pinakahuling project nyo together? Nila Manilyn. Triplets man tawag sa inyo? Triplet, the triplet. Triplet. Actually, our last project together was our concert. Concert na. Yung concert namin na The Triplet na ginawa sa Music Museum. Kailan It yun? was a success. Siguro mga 7 years ago. Ako yung bunso sa Triplet. Ayun. Oo. Ako yung bunso kay Manilyn at Tina. So mga ate ko sila. Ayan. Sige, pag-usapan na natin yan, no? Oo, kasi gusto malaman ng mga viewers natin yung origin story mo. Paano ka ba pumasok sa Nagsimula? showbiz? Okay. So, when I was 4 years old, yung papa ko na si Ricky Belmonte, Yes, gumagawa siya ng mga pelikula with The Wonder Films.
na pag-aari nila Nino Mulak. Tito Alex, yung dad. Si Tito Alex, yung kanyang yung kanyang dad. Tapos doon, si Cheng Mulak naman, dad naman ni Aga Mulak. Yes. So, si Tito Cheng pumunta minsan doon sa house namin, bumisita. And then, nakita niya na merong batang malikot doon. Ako yon na paikot-ikot doon. Tapos noon, siguro naisip niya kailangan ng partner ni Onin doon sa movies, ganyan. So, sabi niya, baka pwedeng mag-audition ako right then and there doon sa house. Doon sa Valle Verde, sa house namin. Sa Lupe Garden. So, pumayag naman yung dad ko. Tapos noon, I guess pumasa ako sa audition kasi eventually gumawa ako ng 2 pelikula na ang aking kapareha si Onin, si Nino Mulak. Pepeng Kulisap at Agimat ni Pepe. Ilang taon si Nino at ilang taon ka? Parang 6 years old si Onin that time and I was 4 years old. Pero super sikat si Nino noon, no? Oo, di ba? The Wonder Boy? Wonder Boy, no? Oo. Ikaw, syempre, sumikat ka rin because of pero, those movies. Di ba, ang una kasi na talagang lodi nung mga panahon na yon is Nino Mulak. So, I was really excited na makasama ko siya sa pelikula kasi biro mo, The Wonder Boy, kapareha ko. Di, syempre, sikat din ako, di ba ganon? So, siya yung unang nakasama ng Uncle Ronnie ko, or ni FPJ, nung gumawa sila ng Leon at ang Daga. Uy, napanood ko yan. Diba? Tapos nun, after ng Leon at ang Daga, since biglang umusbong din naman yung karera ko as a child star, biglang nagkaroon ng Leon at ang Kuting. Oh, sequel. Yeah. Tas nandun ka na. Ako na yung kasama niya doon. Ni FPJ. Yes, ang una is Onin with Leon at ang Daga, ang pangalawa is ako. Ikaw naman. So parang ikaw yung female version ni Nino. Parang. Habang nung bata ka pa hanggang sa paglaki mo. Yes. Ayun. How is it like being an artista nung time na yon at such a young age? Anong pananaw mo noon? Anong mga naaalala mo noon? Well, ito yung pinag-usapan namin ng late Auntie Susan ko ni Mama Inday. Pag tinanong ka nila, ano ba yung experience mo when you were younger as a child star? Sabi niya, dapat sabihin mo sa kanila na parang alam mo, is parang playground lang. Which is totoo. 'Di ba? Dahil ang parents ko, parehas na artista. Si Rosemary Sonora, si Ricky Belmonte. And then, pati yung extended family ko, yung uncle ko, yung auntie ko, Queen of Philippine Movies, King of Philippine Movies, parehas nasa industriya. Lahat sila halos nasa industriya. Tapos, aside naman ng dad ko, puro mga musikero. Mga cruise, 7x7 band, Tirso Cruz Senior, di ba? Na naling pa kay Carmen Rosales, di ba? Ng mga panahon noon. So, hindi maikakaila na talagang both sides ng family ko, may pagmamahal talaga sa sining ng pag-artista at pag-awit. And you got the best of both worlds, no? Pagkanta, magaling kang kumanta at magaling kang umarte. So, namana mo pareho yun, no? Blessed. At saka, hindi lang naman ako. Marami naman sa aming mga magpipinsan na magagaling din. So, nung time na tingin mo parang playground? Feeling ko parang playground because akala ko na, Julius, lahat ng mga tao na nakikita ko puro lahat nagso-showbiz, mga artista. Hindi ko alam. Nalaman ko na lang when I was going to school sa St. Paul's College of Pasig na meron palang mga teacher, may mga doktora, may mga lawyers, policemen, mga ganyan. Na mga iba pang mga trabaho bukod sa mga artista, ganyan. So, ang aming kasunduan dati ng mama ko at papa ko, maintain a grade point average of 85% and above para mapagpatuloy ko yung pag-aartista ko. Ganon. May kondisyon. May kondisyon. So, ang naaalala ko, as I was growing up, dito sa industriyang ito, meron, kasagsagan pa ng golden age of cinema because marami pa tayong pinapalabas ng mga pelikula noon, di ba? Hindi na katulad ngayon. So, yung time na yon, kasama ko yaya ko, Nanay Doray, yung driver ko, may van ako. So pag ako naantok ako, doon ako tutulog, doon ako nag-aaral, pag may mga assignments ako, so doon ko na ginagawa lahat. Homework, assignments, ganyan. Para pag kailangan kong pumasok sa school the next day, diretso na from shooting, diretso na doon. Wow. Sa school. Wow. Ganon. Grabe, Oo, no? kasi pagka hindi ko ma-maintain yung 85 and above, tatanggalin ako. So, pag gusto mo akong paiyakin
as a child star, 'di ba? Pag hindi ko kayang umiyak, sasabihin lang sa akin ng yaya ko, sige, hindi ka na mag-aartista, iiyak na ako. Hindi ba child abuse yan? Ngayon, child abuse na yan, ha? Ganun ang tingin nila child abuse, pero for somebody na yung passion niya nandoon sa show business, isang sabi lang sa akin na gano'n, hindi nga yung Pasunurin ka. yung kukunin ko yung favorite toy mo, 'di ba? Yung ganyan. Hindi. Aalisin kita sa pag-aartista, hindi ka na mag-aartista. After ng movies, no, as a young child, biglang in-offer naman sa dad ko tsaka sa mom ko for me to be part of the youth-oriented show na sinimula ni Kuya Germs. Ito na yun, That's Ito Entertainment. na yung That's Entertainment. I was 12 years old that time. Hindi ka nagka-problema, no? Pagdating doon sa transitioning from being a young actress to a teen star. Hindi, parang dire-diretso ka lang eh. Kasi ibang artista medyo nadidiskarel, di ba? Siguro swerte na rin. Swerte na rin na andun yung guidance ng family ko. Tapos yung yaya ko, mahal ako. Tsaka talagang tinutulungan ako. Pati may tutor naman ako sa school na hindi ako pinapabayaan. Di bumabagsak yung mga grades ko, ganyan. Pero mahirap. Mahirap siya. Yung pagsabayin mo yung acting career mo, yung passion mo sa show business, lalo na pag kumakanta ka, pag may mga shows kang ginagawa. Pero I guess dahil mahal ko, ginawa ko. Gusto mo talaga yung ginagawa mo Gusto na ko yung nag-artista ginagawa ka, ko. no? Hindi dahil sa ang feeling ko exploited Napipilitan, ako o no? napipilitan ako. You really love what you're doing. I loved what I'm doing. I loved what I did. Ang problema lang siguro, nung medyo teenager na ako, yung pinaparehas ka na sa mga love team. Hindi ko maunawaan, bakit may mga gimmick na ganito na kayong dalawa na, yung ganyan. Sabi ko parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na at a very young age, meron ng boyfriend, yung ganon. Parang sinasabi nila, yan yung love team mo, kailangan yan makatuluyan mo, ganyan, di ba? Pero yung sa akin naman, nakita ko naman na malaking tulong naman yung nagagawa ng mga love teams kasi nakikita ko sa partnership ng dad ko at saka ng mom ko at saka ng late Tito Pepito Rodriguez. Pati sila rin, love team yun yan. Yung love team nila sa Sampaguita, maganda naman yung yung naidulot nun. So yung sa akin naman, ang wish ko lang naman after na nagka-love team ako is sana dumating yung araw na makapag-break out ako sa love team at magkaroon ako ng mga kapareha na iba't ibang mga lead stars. So ang unang-una mong ka-love team, si Romnick. Nino was the first one. Pero parang bata yun, di ba? Oo, di ba? Bata-bata yun. Yung pinaka-love team ko nung bata ako, di ba? Nung child. Tapos noon, yung unang naging love team ko when I was a teenager was Romnick. Si Romnick na. With Seiko Films. Tapos noon, from Seiko Films, di ba? Ang dami-dami namin ginawang mga pelikula. So sabi ko nga, kahit na medyo parang nako-confuse ako kasi minsan may mga gimmick yung mga productions na hindi mo masakyan, yung ganyan. Bakit kailangan lagi kayo magkasama? Bakit kailangan lagi kayong parang sweet, yung ganyan, for the fans, yung ganyan. Until the time na parang nagkaroon na kami ng rapport. Diba? Nagkaroon na kami ng rapport. And then, after ng aming mga ginawang proyekto, syempre, nagpasalamat naman ako because kung wala naman yung love team, hindi rin naman kami mamahalin ng mga tao. Pero na-develop ba kayong dalawa? As a real life, partners? Naligaw sa akin. Tapos noon, syempre, I was still very young. So, hindi naman ako yung sobrang seryoso. Parang puppy love lang. Parang ganon. And then, at the same time, I also had a lot of, yung mga pangarap ko, mga aspirations sa goals for my career na I want to make it solo. I want to be able to be, I want to be paired with different leading men from different productions, yung ganyan. Wherein, I was lucky enough naman na nakagawa ako ng ibang mga proyekto sa Regal Films, sa Viva Films, sa Star Cinema. Kasi nakasama ko sila Bong Revilla, sila Senator Lito Lapid. Tapos nakasama ko pa si Kuya Philip Salvador. Puro mga action stars. Sila Just Adult ka na dito. Going to adult na. Yes. Tapos si Zoren. Marami rin kaming naging pelikulang magkasama ni Zoren Legazpi. Si Aga Mulak. Ganyan. So, I was very grateful. Ang una mo naging boyfriend ay foreigner, di ba? Yes. Alam mo, ha? Di ba? Di-research kita. Australian. Australian. Nung time na boyfriend mo to, love team na kayo ni Romnick? Yes. So, paano siya pumapasok dun sa dynamics ng gano'n? Pero parang kasi simula pa lang ng love team namin yun eh. I was still very young. Oo. So,
Hindi ko naman, nung time ng EDSA Revolution, umalis naman din kasi dahil alam mo, di ba, nagkagulo? Umalis siya. Oo, yung family because nga, di ba, yung dad niya was an ambassador to the Philippines and lahat halos ng mga delegates noon, di ba? Hindi kayo nakapag-usap after nun? After na, hindi na. So, sandali lang kayo? Sandali lang. Model yan, di ba? Sa Anchor. Sa Anchor, Alam na alam, alam na alam. Chismoso rin eh. Okay. So naghiwalay din kayo eventually ni Romnick as a love As a team. love team. Pero, Pero, ka na? when I went back to the Philippines to resume my career, nagkaroon uli kami ng chance na magkaroon ng trabaho Movie together. Not a film but teleserye Mulawin. Tapos noon meron pa kaming dalawa pang ginawang teleserye with GMA. Si Aga Mulak naging boyfriend mo rin, no? Yes. Gano'ng katagal kayo ni Aga? 2 years. Wow! Pero lahat yon on the low. Oo, patago yun ang time na yun. Oo naman. Oo, and how is it like, you know? Kayong dalawa, pareho kayong sikat nung time na yun. Very surreal. Di ba ang hirap? Ang hirap lumabas, di ba? Pero, kakaguluhan kayo Pero, eh. syempre, kahit pa paano, masaya ako kasi pinakilala naman ako sa family, ganyan. Tapos noon, pag pumupunta naman siya sa house, ando naman yung respeto na pinagpapaalam niya ako sa dad ko, sa yaya ko, ganyan. Kasi wala yung mom ko nung time na yun. Anong dahilan? Bakit hindi kayo nagtagal? After 2 years, yun na yun. Kasi pumunta ako ng Amerika. Yun na yun. Nag-closure na ako because I actually made a letter to him. Na I'm not gonna wait for him, ganyan. Bakit ka pumunta ng US in the first place? Unang-una sa lahat, my mom was given a chance to give us yung chance na makapag-stay sa Amerika. Immigrant. Yeah, yung immigrantship. So pinamana niya yun. And I had to take care of that also, di ba? Kasi ayoko naman sayangin. Oo. Yun. Pero ang mom and dad mo, naghiwalay din sila, Hiwalay diba? na sila nung time na yun. Because my mom got married to my stepfather. And until now, they're still married. Ano mga memories mo nun, nung before yung nag-separate ang parents mo? Siyempre ako, hindi ko naman talaga, wala akong nakitang pag-aaway. Hindi ko nakikita na nag-aaway sila, hindi sila nagkakasundo. Ang alam ko lang kasi, busy sila pareho sa work. Okay. And then when my mom went to the United States, nagstay na yung brother ko, yung eldest brother ko with her. No, tapos kaming dalawa ng youngest brother ko went back home. Tapos noon, hindi ko alam na hindi na siya babalik. So, nag-decide na siya na doon na siya magsistay. Tapos yung brother ko was studying there, ganyan. Tapos noon, hindi ko alam na meron na pala silang hidwaan nung time na yon. But when you learned about the separation, how did that affect you? Of course, it was hurtful, di ba? Yung ganyan, because as much as possible, gusto naman lahat ng mga bata, pagkamahal nila yung mga magulang nila na hindi sila maghihiwalay, di ba? But then, being a parent myself and going through my own personal relationship with Ashley's dad, di ba? With Nicole's dad. Syempre, I understood what my dad and my mom were going through. Di ba? So I couldn't blame them. Yeah. Di ba? Because kahit gaano nyo kamahal ang mga anak ninyo, kung hindi na talaga kayo pwedeng magsama pa, kahit mahal mo pa yung taong yun, di ba? If the only solution is to part ways, di ba? Then, mas maganda na mag-part ways kayo and you still respect each other. And it happened to you also, Yes, di ba? it did. Sa inyo ng husband mo. So, di ba, para lang sa akin, I can always tell myself that whatever yung relationship ko with my ex was, with the father of Nicole was, it wasn't a failure because we lasted for 15 years. Diba? Saka up to now, nag-uusap pa rin kayo, di ba? Ano kami? We're civil. We're civil. When it comes to my daughter, to our daughter, we're civil. Yeah. So, balikan ko lang yung ng konti, no? So, nung nag-separate ang mom and dad mo, kinausap ka ba nila? Pareho sila na nag-explain sa inyo na ganito, maghihiwalay na kami? No, they did not. Wala nang gano'n na lang. That's what I did with my daughter, na hindi nila ginawa for me. For me and my brothers. Ang effect doon, o ang advantage kapag ina-explain mo sa mga anak mo as compared to yung nangyari sa'yo? Of course, para sa akin, I had to break my daughter's heart because I was the first one to tell her na your dad and I are not gonna be together anymore. Diba? But at the same time, I was protecting her because bago lumabas yung mga news sa tabloids, sa newspapers, sa prime time news, 'di ba? Mas maganda na malaman niya mismo for me, 'di ba?
Kesa malaman pa niya na, oy, mom mo pala, ganyan-ganyan sa ibang tao, di ba? I'd rather she learns it from me. Pero ang hirap to, no? Mahirap. Because Explain, no? I broke her heart at Oo. 7 years old, di ba? Yung ganyan. But Oo. ang na-appreciate ko naman is, wag nating mamaliitin kung ano man yung pagkakaunawa ng ating mga anak kasi at very young age, hindi natin alam napakatalino ng mga bata. 'Di ba? So, kung sa tingin nating mga magulang, they learn from us, marami rin tayong matututunang aral sa ating mga anak. Kaya hindi ko minamaliit kung ano man yung nalalaman o nararamdaman ng anak ko. Nung naghiwalay na sila, parents mo, kamusta naging relationship mo sa kanila? Since separated na sila. Siyempre, di ba, in the beginning, hindi ko alam kung sino talaga o ano talaga yung cause. If So may it's- confusion ka May ron? Di mo alam. confusion. May Marami kang confusion. tanong. Especially, I'm the only girl in the family. I have 2 brothers. Ako yung nag-iisang babae. So, syempre, di ba, pagka lumalaki ka na ikaw yung babae, usually, malapit ka sa dad mo. So, daddy's girl, di ba yung ganon? But I also love my mom. Yes. Di ba yung ganyan? And there are times na parang syempre, naiilang ka na may ibang kasama yung mom mo, di ba? Yan ganon. Although, parang kinukuha yung loob mo ng tao na yun, na mabait naman, di ba? Parang ganon, parang hindi mo fully ma-accept agad in the beginning. Yeah. Di ba? Until the time na you're able to understand ano yung pinagdaanan ng mom ko, ano yung mga ano niya, yung mga hinaing niya, yung ganyan, di ba? So yung sa akin, di ba, I just had to listen. After listening, I had to understand and at the same time, adjust. And that's the same thing that I did with my father. Tapos noon, nalaman ko rin na it's also hard for my dad because, kumbaga, di ba yung depression that he's going through because wala siyang partner nung time na yon. He was by himself. Wow. So, di ba, syempre, pagka kinumpare ko siya sa pinagdaanan ko nung naghiwalay kami hindi na kami nagsasama nung ex ko, naintindihan ko lalo na ganito pala yung pinagdaanan ng dad ko. Yung nade-depress siya, yung ganyan, because nag-iisa siya. Tapos noon, pag minsan wala siyang kausap, ganyan. So, I can't blame my dad. I can't blame my mom also, di ba? Hindi na Yung rin ganyan. nag-showbiz si dad mo. Noon, Lumalabas active pa pa rin rin. yung dad ko noon. Active pa rin Active pa rin. yung time na yon. Because we would be doing mga shows abroad. Yeah. Like sa Amerika, sa Canada, sa Europe, in Asia. And there are times na when I go to the United States, makikita pa sila ng mom ko. Naging sila, civil sila sa isa't isa. Civil, ganyan. Si dad mo stayed in the US na rin? O dito No, sa no, Pilipinas? dito siya. Dito Dito siya siya. until he passed on. Until he passed away, yeah. Dito siya sa Dito Pilipinas. siya sa Pilipinas. Never Yung mom ko naman had a dun sa- partner after. He did. I think he had a girlfriend. I think governor ng Guam at that time. okay. Oo, pero I guess hindi rin sila nag-last, you know? You mentioned he struggled with depression. Saan niya dinadaan yung Yung time na yung naghiwalay lungkot niya? sila ng mom ko, di ba? Yung ganyan. Ang alam ko, nawili naman siyang magmajong that time. Yeah, nahilig sa Oo, ganun. nahilig naman siya magmajong at magpuyat that time. Yun. Okay. Anong kinamatay ng dad? Ang dad ko, ang kinamatay niya, that stroke din. Na-stroke. Na-stroke din. At what Oo. age? Na-stroke siya at the age of 54. Bata pa, I'm 52 already. Oh my God. So, malampasan ko lang. Bata pa, I'm Oo. happy about it. Healthy Yeah. living ka naman eh. Pero si dad mo kasi, di ba? Siyempre, So, kahit iba yung sabihin natin healthy lifestyle. living sila because his brother was also playing basketball, yung dad ni Sunshine. Oo. Na-stroke din yon sa ano Okay. rin yon. Sa may basketball court din yon. Healthy na yun, kasi, Healthy di ba? living yun, Healthy yeah, living. yeah. But kung kailan ka kupunta. Oo, Sa akin, Julius, ganito na lang. Pagka, time mo na. Di ba yung ganon? Yung sa akin lang, ang pinagpipray ko lang sana, tulog lang ako pag kinuha ko. Yan na lang, di ba? Para hindi na ako magpapahirap pa sa mga mahal ko sa buhay. Oo. The cost of going to the hospital, them trying to make me better or healthy, tapos doon wala na talagang magagawa. Ayoko na maggagastos pa sila ng pera. Di ba yung ganon? Kasi marami rin hindi nakakaalam kung ano na nangyari kay Ricky Belmonte. Okay. Yung pala yun, he died at such a young age. Yes. Because of stroke. Yeah. Because of Your mom my mom is still alive. healthy yeah. and happy Yeah. sa US, no? Ilang taon na si mami ngayon? Yeah, she's 76. Batang-bata pa si 76, mami. yeah. Namimiss na rin siya ng mga fans niya sa Pilipinas at sa abroad.
Oo naman. Oo, baka naman na Mami Rose, pagbalik mo ng Pilipinas, pwede ka namin ma-interview. Paunlakan mo, Mama, si Julius at si Tintin dito sa Julius Babaw Unplugged. Sabi ko, pumunta na dyan sa Amerika. Interviewin kita. Pupunta na kita dyan. So may partner ngayon si Mami, yung pa rin, yung Yung pa dati. rin, si Dad David. He's American? a good match for my mom naman. He's been a good stepfather to all of us naman. Nagkaroon ba sila ng anak? Wala. 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 Oo. When was the last time you saw your mom? Matagal-tagal na rin. Tagal na rin. Tagal-tagal na rin, yeah. Nag-uusap ba kayo lagi? Not that much. Kasi medyo busy rin, ganyan. But, yeah, with the event of social media naman, nakakapagpadala naman ng mga messages and pictures, ganyan. Ayun. Pero at least sa Zoom, minsan nag-usap din kayo, no? Oo, andyan ang iMessenger, andyan ang madali na ngayon no? Dati, noong mga unang panahon, yan ang mga bagay na wala tayo dati, di ba? So Oo. ngayon, in a click of a finger, di ba? Yes. Si Mami Rosemary ay kapatid ni Tita Susan Roses. Yes, mas nakababatang kapatid. Na asawa ni FPJ. O tell us an FPJ story. Ano mga naalala mo kay The King na hindi mo makalimutan? Pag may sakit kami, nung bata kami, pag pumupunta yan ng vegan, ganyan, magpapadala yan ng mga sukang Ilocos. Ganyan. Kasi nga, pag may sakit kami, para pampababa raw ng lagnat. Okay. So, ang gagawin ng yaya ko, lalagyan kami sa singit-singit namin ng Suka? ng suka. Ayan. Okay. Oo. Para bumaba yung lagnat namin. Oh, effective ba? So, ang sinasabi ko sa sarili ko, para akong paksiw. Yun. As a little girl. Lakas Yun ng yung amoy, sinasabi no? ko. Pero, ang naaalala ko sa uncle ko, pag nakainom na yan, tapos noon, magagawi yan ng bandang Pasig, doon siya magsa-standby sa bahay namin. Okay. Bago umuwi ng Green Hills. So doon siya lagi sa den namin, sa Valle Verde. Anong ginagawa niya Rosa? Doon siya natutulog. Doon siya papalipas ng kalasingan, tapos bago umuwi doon sa auntie ko. And then, naalala ko, nung nakatira ako sa kanila when I was in high school, I was going to school sa OB Montessori, ganyan, para, di ba, pinagsasabay ko yung pag-aartista, and then yung pagpasok sa eskwela. Mas malapit kasi dun sa house nila sa Green Hills, yung OB Montessori, where I went to school nung high school ako. So, I remembered one specific instance wherein magpa-finals kami. May finals kami sa OB Montessori. I was third year high school that time. Tapos noon, umagang-umaga, gising kami ng mga pinsan ko, si Joseph, si Jeffrey, ako, and then I was about to go to school. Naabutan ako. Siyang pag-uwi niya ng bahay, nakainom. So talaga, pag mga ganyan, memories na. pinahanap kami. Asan si Cheryl, si Joseph, si Jeffrey, ganyan. So, hindi kami pwedeng hindi magpakita. Okay. So, bakit di kayo pwede hindi magpakita? Ano ginagawa niya? magagalit yun. Magagalit, Diba? okay. Syempre, ayaw namin Daking magagalit Si yun. Daking magagalit. Second dad na namin diba? Ganon. Okay. So, syempre, may roll call kami, ganyan, di ba? May roll call kami. O, pag nakita na kami, paparecite kami ng Panatang Makabayan. Oh my gosh, Ganon. Tapos, papakanta sa'yo yung Lupang Hinirang, ganyan. O, after nun, pwede ka nang umalis. So, yun yung anong purpose to? very nationalistic. Mahal na yung Pilipinas. Gusto niya nasa utak mo, ano? Yun. Yung lupang hiniran Yes. Anim mo dyan, ha? Ulit-ulitin natin yan. And then, nung what you call this, when I was 18, ayaw niya na wala akong debut. Kasi alam naman ng dad ko, every birthday ko, pinapa-party ako. Pero yung uncle ko, nung tumuntong ako ng 18 years old, ayaw niya na wala akong debut. So, siya yung gumastos ng debut ko na ginawa doon sa Club Filipino. When I was 21 years old, alam niya na mahilig ako mag-billiards. Binilihan niya ako ng billiard table. Na stand. Ayun. Astig. Ganon. Yung uncle ko ganon. Tapos nung gusto ko magkabayo, pinagkabayo ako. Kala ko binilang ka na kabayo ni The King. Binilang ka? Yes.
Sa Pook Ligaya, yung mga nasa Oh, kwadra yes, niya. sa, Yes. sa Quezon City. Yes, Oo. kami tatlo ng aking pinsan, si Joseph at si Jeffrey. Nakapag-equestrian kami. At Boots. ikaw may-ari ng kabayo na yon na Oo, sinasakyan mo. yung ganon. Courtesy Pero of syempre, FPJ. hindi ko naman pwedeng Naka-assign sa'yo Oo, yun. so nasa kwadra lang siya yun. Sumasama ba siya sa inyo kapag nagkakabayo kayo? O Hindi. Basta Hindi. pinapasamahan niya kami sa isang assistant niya. Ah. Pero when I came back home from the States, diba, to resume my career, ang naalala ko sa kanya, gustong-gusto niya mag-basketball. So, sinama niya kaming dalawa ni Jeffrey sa FPJ Studios at nag-share na college, di ba? Yung basketball court. At nag-basketball kami kahit naka-leather shoe siya. Tapos, pinag-shoot niya ako ng ball sa lahat ng points. Di ba 6 points yun? So, lahat yun, pinag-shoot niya ako ng ball. Gano'n, nakashoot ka naman. Nakashoot naman ako. At Oh, least 3 diba? beses, di ba? Nakakaya naman ako hindi, di ba? Pwede, What about a gift na pambabae talaga? Meron ba siyang binigay sa'yo na hindi mo Yeah. makalimutan? He gave me my first Cartier watch. Oh, wow. Galante. Yeah. Jewelry. Jewelry Jewelry usually binigay binibigay sa'yo. nun. Oo. Oo. You did a movie with him, yung I did. Leon at ang Kuting. Leon at ang Kuting, manager si Commander, the second installment. Yung kasama ko naman si Randy Santiago, siya yung partner ko. Tapos noon, ginawa ko rin yung Batang Quiapo with him. Nandun ka Yes. sa Batang Quiapo? Na, di ba, ginawang serye? Oo, naging And serye. then I also did Roman Rapido, wherein I won a famous Best Child Actress Award. Oo. Kamusta yung mga movies na yun? Ano mga naalala mo habang ginagawa mo yan with FPJ? Masaya kasi ayaw niya na nagugutom ang mga tao doon. So lagi kami parang nasa fiesta. Pati daw yung mga maliliit na tao, no? Yes. Kailangan Yes. kumakain lahat Para yun. basta, ang naaalala ko, lahat kami busog na busog at para kaming may party all the time pagka nagsushooting kami. Yun. So hanggang kahuli-hulihan, nakasama mo si The King up to his final days, Yes. no? Ano mga naaalala mo nun? Well, ang naalala ko when I did my movie with Regal Films, yung Mano po 3, My Love, it required me to travel abroad because yung locations namin were in China and in Thailand. So, every time na umaalis ako papuntang airport, madaling araw pa lang, lagi akong pinapatawag sa auntie ko. Alas 4 na madaling araw, kakatok na yan sa pinto ko. Pinapatawag ka ng uncle mo para bigyan ako ng mahigpit na hug. So, the last hug na naramdaman ko from him was before I left for Thailand. May mga sinabi ba sa'yo? Wala. Si The King? Wala? Basta, Niyakap ka lang niya? iniyakap ako ng mahigpit and I didn't know that was the last time na makakaramdam ako ng yakap for my second dad. And pag meron ako mga gustong ireklamo sa kanya o isumbong sa kanya regarding show business, sa kanya ako nakakaiyak. So, Tapos parang doon tinatap lang ako sa likod. At yun yung na-appreciate ko because you always want somebody to listen to you. Diba? Ganon. No matter how busy he was, no matter how popular he was, he still had time for us. What was the best advice na nabigay sa'yo ni Tito Ronnie? Mahalin ko yung trabaho ko. Huwag kong bibitinin yung mga tao sa trabaho ko. Mahalin ko lahat ng tao sa trabaho ko mula sa pinakamaliit na tao hanggang sa pinakamataas. Totoo, no? That was the last hug, meaning pag-alis mo na Pilipinas, Yes. no? But when you came back, nasa ospital na siya, di Sa ba? CCU na ng St. Luke's. Nakita mo pa siya? Nakita ko siya. And he was still alive that time, kaya lang nag-aagaw buhay na. And then, yun na nga, yung time na sinabi na ng mga doctors na kailangan ng tanggalin yung respirator sa kanya, they told my aunt. Tapos noon, yung aunt ko, ano na siya, parang hindi na nagpa-function, nakatulala na. May hawak siyang rosary yung time na yon, tapos tumutulo na lang yung luha, and then tumutulo na yung dugo dun sa nose ng uncle ko. Parang because yung kanyang organs, di ba, Nagfe-fail wala na, nagfe-fail na. Sabi ko na lang sa auntie ko, Mama Inday. So, pinunasan niya. After nung pinunasan, hawak lang kami sa buhok niya. So, pag gano'n, di ba, hindi mo pwedeng hawakan yung buhok naman, guys. Di ba, yung gano'n.
yun. Pero iba na eh, di Oo, ba? pero That was the last that na was eh. the last na. Pinagpapaalam na kami, isa-isa. Yun. Tapos doon, ayun, before they unplug yung support. How would you describe yung pakiramdam mo nun? Knowing na nandiyan na yung dad mo, yung second dad mo, Kaya, no? namatay na yung mamamaalam na eh. unang dad ko, namatay na. Tapos itong pangalawa, Ito namatay na, pa. sinabi na ng doctors, wala na. This is the end. Pag ganun pala, parang manhid ka lang. Yung wala kang maramdaman. Kasi parang everything is just so overwhelming na hindi mo pa maano yung emotions mo. Parang hindi mo pa maunawaan. Iiyak ba ako? Do I have to be strong for my family? Di ba yung ganon? Kasi nga, kami-kami lang yung magkakasama doon. And then, I came straight from the airport, from Thailand pa. So, medyo pagod, and at the same time, I was trying to understand what's happening, yung ganyan. And then, I can't believe na somebody so full of life, biglang ando na, wala na. Ganon. Kailan nag-sink in sa'yo yun? Na wala na talaga si Tito Ron? Siguro after na nung wake niya. Ayun na. After nung wake niya. Naramdaman mo na. Kasi di ba, yung time na yon, we were surrounded by people. Ang daming tao eh. Diba? We were surrounded by people, not only from show business, from politics, diba? Everywhere. Tapos doon, syempre, pagka surrounded ka ng maraming tao, you don't feel lonely. Yeah. You feel the love eh, no? You feel the love. The overwhelming love ng mga tao. Yes, overwhelming. Yung support. But then, after everything is done, yung nakalibing na siya, at kami-kami na lang na pamilya, doon mo na-feel. Doon mo na-feel yung naalala ko kasi when I went back to the Philippines na kasama ko pa yung dad ni Nicole, mahilig yun magluto. So, gumawa siya ng corned beef. No? Corned beef na may gata. Sabi kasi sa amin ng auntie ko, kailangan magluto kami, iba-ibang putahe for dinner. Kasi ganun yung aming yung ginagawa naming practice pag magkakasama kami ng family. Pag special yung occasions, dahil nga every week, ganyan weekend, magluluto kami. Yung time na buhay pa siya noon, ang niluto ng ex ko was, yun nga, yung ginataang corned beef. Ginataang corned beef yung kanyang niluto. Yung isa na, na pinsan ko, nagluto ng lamb. Ganyan. So, iba-iba. Ganyan. Mayroong gumawa ng salad, may gumawa ng dessert, ganyan. So lahat kami, nilagay na namin, inayos na namin dun sa pinaka-dining table, lahat ng aming mga dishes. Tapos doon, makikita mo yan, dumadaan yan dun sa second floor, dun sa, kung saan yung kwarto niya. Uy, ang bango naman yan, ganyan. Tapos pagka nakakain na, at pumasok kami dun sa room niya, sasabihin niya, ay, nahulog sa carpet. Ibig sabihin, naubos na niya yung pagkain. Sa sarap, mahilig sa pagkain. Yes. Yun yung hilig namin na family. Kahit siguro naman relatable naman to dahil I'm sure lahat ng viewers mo makakaunawa pagka ang pinag-usapan na natin yung love ng family natin sa paghahanda ng pagkain. Totoo. Anong pinaka-favorite food ni FPJ? Halos lahat, paborito niya. Oo. Mahilig kumain. Karne. Karne. Seafood. Oo, Mahilig sa seafood. Oo. Tapos tuwang-tuwa pa yan pag yung minsan nandito yung mom ko na bumisita. Meron siyang nakuhang ganito kahabang isda, ay tuna. Tapos pinahawakan pa niya sa mama ko. Yung hindi pa niluluto, yung yung Proud na proud siya. Proud na proud, oo. So yung mama ko naman, hawak-hawak naman yung isda na gano'n. He's a very good uncle to all of us. And a second dad to all of us na magpipinsan. Fortunate ka rin, nakasama mo siya, no? Oo. An icon like him. And I'm sure Na hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa alaala ng mga tao. Oo naman. And when you watch his movies, andun pa rin eh. Andun pa rin yung pagiging daking niya eh. Actually, Hindi nawawala one thing siguro na namana o naipamana niya sa daughter ko is yung pag-write ng stories. Because my daughter, Nicole, is very gifted. Nagsusulat siya ng mga Mga stories siya. Tapos, anong ginagawa niya sa... Sabi ko, benta na niya sa mga production. Why not? At taga-artista na rin yan, no? Yes. Under the guidance of my manager, Rams David. Okay lang sa'yo na pumasok siya sa magulong mundo na showbiz na mahal na mahal mo naman? Siyempre, yung sa akin, mahal ko ang showbiz. Pero kung maiiwasan ng anak ko lahat ng
Heartaches. heartaches na pinagdaanan ko sa showbiz at disappointments, 'di ba? Yun naman ang gusto nating mga magulang for our Yes, of children course, na of course. they'll be better than us, 'di ba? But if this is the route na gusto sa kanyang ipa-take on nung nandun sa taas, wala akong magagawa eh. Boss yun eh. 'Di ba yung ganon? So, yung sa akin lang, I just told her na if ever na things don't work out, at least she still has something to fall back on because she's a graduate, she's summa cum laude. Diba? She has something that she can lean back on. Ako lang naman, ang na-impart ko lang naman sa kanya is respetuhin yung pangalan ng pamilya, yung angka ng pinanggalingan niya, and as much as possible, kung gagawa siya ng mga proyekto, yung wholesome. At may enjoy ng lahat ng tao. Yan. Siyempre, kung may FPJ, may Susan Roses, ano mga hindi mo makalimutan na kwento tungkol kay Tita Susan? Ang Auntie Susan ko naman, si Mama Inday ko, as I fondly call her, no, siya naman yung nagtuturo sa akin na kailangan mag-ayos lagi. Kasi 'di ba, pag ikaw ay contract star ng Sampaguita Studios, kailangan marunong ka mag-makeup sa sarili mo, mag-ayos ng sarili mong hair, magdamit ng maayos, and of course, kailangan yung proper etiquette. So, siya yung nagtuturo nito lagi sa akin. Na kahit na minsan, naririndi ka na, dahil nga, pasok na lang dito, labas dito, yung ganyan. Because diba, ganun eh. I mean, there are people who can actually follow instructions like, do this instruction from A to Z, diba? I would do my instructions from A to C to B. Okay. Ganon. So parang may rerouting eh. Hindi ako yung direction na from A going to C. Ganon. Meron pang may konting side trip ako, ganon. So but eventually natutunan ko rin naman. And then now mas na-appreciate ko. And plus she always told us na everything na the blessings that we have in our life, everything comes from above. So we have to be grateful. So kailangan namin pumunta ng Sunday Mass, listen dun sa church, and then pag may time kami, pray the rosary, ganon. Ganon yung auntie ko. Kasi every time, like we Very travel. religious, no? Yes. Every time we travel from Manila going to Batangas, sa mga farms, nag-ano yan? Rosary, no? Si FPJ ba ganyan din? Hindi. Hindi siya spiritual na tao, no? No, he's spiritual, pero si Uncle Ronnie naman, ang ano naman namin is, mga naaalala ko, balato sa mga karera. Yun. Kasi nga, di ba, laging Santa Ana, di ba, ganyan, minsan doon namin siya bibisitahin or sa FPJ, ganyan. So, Hindi mo siya makikita sa simbahan, bihira. bihira, pero, but he also prays. He also prays because Nakita mo yun? Nakita mo? he's a nagpe-pray siya? devotee of Mama Mary. Wow. Kaya So, nga- Rosary and Mama Mary? Si Mama Mary. So, nagro-rosary si FPJ, hindi lang pinapakita. Nagdadasal siya kay Mama Mary. Nagdadasal siya kay Mama Mary. Nice. So, wow, that's good to hear, no? Yes. The king prays to Mama Mary, no? Yes, he does. Oo. Kaya nga ang favorite color niya blue. 'Di ba? Color ni Mama Mary is blue. Oo. So, kung parang daddy si FPJ sa'yo, second dad, si Tita Susan parang second mom din sa'yo. Yes. Kasi 'di ba nung umalis na yung mom ko, wala na akong Ilang taon ka pala nung mother umalis? figure noon, mga 12 years old. Ang bata mo pala 12 umalis. years old ako nung nagstay sa Amerika si Mama. So, siya yung parang nag-take over. Yes, siya. Oh. Paano ka inalagaan ni Tita Susan? Just like with my other cousins, kung paano niya alagaan yung mga cousins ko. Sabi nga niya sa akin, hindi man kayo galing sa akin, more than children yung tingin ko sa inyo. More than my very own children yung tingin ko sa inyo. And you are all gifts from above. Kasi nga, wala man ako sarili kong anak, at least, anak ko kayo Lahat. because of your mom, your dad, ganyan. Kasi nga, I have my Auntie Bennett, my Mama Inday, my mom, my Auntie Teresing, and my Uncle Joey. So, yung Uncle Joey ko, their only brother, yung bunso nila, dalawang anak niya, si Joseph at si Jeffrey, sila nagpalaki. And I grew up with them. Para kayo talaga magkakapatid talaga, Yes. no? Oh, wow. Hindi natin napag-usapan yung singing career mo. Ang dami mo kaya mga hits. Sabi ko na nga ba, Mr. Dreamboy, ikaw ang true love ko, ganyan. Mr. Oo. Dreamboy, no? Hanggang ngayon, di ba? Tinitiktok yan eh. Bumabandera pa rin. Well, I have to thank Snafu Rigor for that very beautiful composition.
Sumalangit Nawa, Titos Naku. Talagang tumatak sa mga sa mga isip ng mga Pilipino at hindi lang mga Pilipino sa buong mundo kung saan man merong mga Pilipino, they appreciate the song and ako naman very grateful naman doon sa song na yon. Ano yung mga hits mo na aside from Mr. Dream? Sabi ko na nga ba, ikaw ang true love ko, yung Mr. Dreamboy nga, pagkatapos nun, yung ginawa ko na nanalo ng award for Best Female Vocal Artist of the Year was yung composition ko na Mananatili. Oh, paano yun? Paano yun? Mananatili kang mahal sa akin tulad ng sangkay gandang awitin. Ay minamahal ka mang iba, ngayon aking sinta, mananatili kang mahal sa buhay ko. Wow, ganda naman ng boses. Siyempre, hindi ka na ipaalis dito na walang Mr. Dreamboy, di ba? Paparinig naman ang Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy, lagi kang nasa panaginip ko. Sana'y masabi ko sa'yo ang nakatagong lihim ko. Ikaw ang tanging dream boy ko. Kahit walang music, ganda talaga ng boses. Sino nga ba ang dream boy mo? Yung nasa taas yung dream boy ko, sana meron siyang maibigay sa akin na parang katulad. Ayan na nga. Ano ba kasi mga requirements? Ganun no? Parang nag-a-apply no? Sana huwag magbigay sa akin ng sakit ng ulo. Ayan na. Financially stable at saka may sarili siyang career na mapagmamalaki. Nako, ayan na ha. Siguradong may alarm bells ringing na dyan no? Sa mga single out there. O sana naman talaga wala nang complications, gano'n. Ano gusto mo sabihin na Sherry sa mga mataghanga mo all over the world? First of all, nais ko magpasalamat sa walang sawa nilang pagmamahal at suporta para sa akin, para sa anak ko, na ngayon ay pumapasok na rin sa show business. Maraming salamat dahil sa walang sawa niyong pagmamahal at sa inyong mga panalangin sa amin. Yan. And before we end, invite po ulit sila sa iyong shows. Yes, abangan niyo ho yung bagong pelikula from Mamay Productions na Kapatiran kung saan kasama ko si EJ Falcon, si Patricia Javier nandito din. Patricia, hello. And it's directed by Neil Buboytan. Tapos, wag niyo rin pong kaligtaan, suportahan, pinapalabas na ngayon sa GMA7 Afternoon Prime ang Born to Shine. Ilang years ka na sa showbiz? I started at 4. Nawala ako ng mga 15 years. So probably 40 plus years, more or less. Na, no? O, pag 50th year mo ba, kung magkakaroon ka ng grand celebration sa showbiz? Knowing me, hindi ako ma-celebrate na tao, pero maraming nagbibigay sa akin ng mga surprise celebrations. So, hindi ko matatanggihan. Meron ka pa bang, kung may dream boy kang kanta, meron ka bang dream role na gustong gawin? Siguro, Gabriela Silang. Oh, why? Why her? Nationalistic, at saka para naman maipamalas din natin yung history natin sa ating mga kabataan, di ba? And at this time, marami na rin mga collaborations. Magagaling na rin yung mga gumagawa ng mga storya mula dun sa noon at sa ngayon. So paghaluin mo, lalong gaganda. Nakagawa ka na ba ng period film? Yung tipong mga bayani, mga Yun yung gusto ko. Oh, gusto mo ng ganon? Yun yung gusto ko. Oh, malay mo naman, may mga producer dyan na, diba, na nanonood sa atin ngayon. O kung hindi, kung kayang gawin, di ba, on my own, di gagawin ko, di ba? Do it. Oh, di ba? Showbiz royalty to di ba? Cheryl Cruz. Thank you so much for And spending thank you time with us. also, and more power to Julius Thank you. Davao Unplugged at Thank sa'yo, you so Tintin. much. And good luck sa'yo, Cheryl. And Thank you so much. Thank you. Nag-enjoy ako rito. Ako rin. Ito na ang ating Bad Talk and Beauty Talk with Cheryl. So here's the bag reveal. Cheryl! Kunwari nag-elevate. Tiyanan! Yan. Christian Dior Oblique Canvas. It's a Dior. It's a Christian Dior. Christian Dior. So what is the history dito sa clutch na ito? How'd you get it? Is it a reward to self? A gift from someone?
Very meaningful ang Yeah. clutch bag na to. It's a vintage Christian Dior. Oh. And it was handed down to me by none other than my mama-in-law. My late mama-in-law, Susan Rose. Kaya pala napaka-special. Yung spirit niya lives on you. It's a vintage. It's a vintage. Do you remember that day when she gave it to you as a parang pamana? What was the story? Pag-uwi ko galing ng Amerika, pinapili niya ako ng mga bags niya nung dalaga siya. Affordable na ang express treatment ng David Salon. For only 699 pesos, pwede mo nang ma-achieve ang healthy at glowing na buhok. That amount applies to any length ng buhok. If you want to avail this e-voucher, puntahan lamang ang website ng David Salon. Kailangan lang na mag-book kayo pagpunta sa salon. Nangangarap ba kayong sumakay ng isang cruise ship? Ay, nako, make your dreams come true. Sa May 31 na, pwedeng ma-avail ang exclusive offer ng Raja Travel Corporation. You may experience Norwegian Cruise Line for as low as $1,000. You may explore the Mediterranean, Greek Isles, and Alaska. Tandaan, pwede nang ma-avail ang special offer sa May 31 at tatagal yan hanggang November. For increase, just scan the QR code na nasa inyong screens. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.